Deformasyon, agarang tugon at tamang impormasyon. Mga ka-agraryo, noong nakaraang episode, pinag-usapan natin ang COCROM o condonation ng utang ng mga kwalipikadong ARBs. Ngayon naman, pag-usapan natin ang isang mahalagang paalala. Paano kung mawala ang karapatan sa lupang pinagkaloob ng DAR? Aray mo! Parang love life lang ah. Kala mo may forever. Pwede pa palang mawala. Posible iyon kapag napatunayan na hindi na natutupad ng isang Agrarian Reform Beneficiary o ARB ang kanyang obligasyon bilang benepisyaryo ng lupa. Sandali lang. Ibig sabihin kahit may klowa na, hindi ko pa pala pwedeng pabayaan lang ang lupa? Tama! Ang lupa sa ilalim ng agrarian reform ay ibinibigay sa mga tunay na nagbubungkal at nagpapaunlad nito. Kaya kung mapapatunayang hindi ikaw ang actual cultivator o hindi ka na aktibong nagsasaka, maaaring magsampa ng petition for disqualification laban sa iyo. Ah, kaya pala hindi pwedeng farmer by title, pero tambay by lifestyle. Correct! May kaakibat na responsibilidad ang pagiging ARB. Hindi sapat na may titulo lang. Mahalaga ring mapanatiling productive ang lupa. Paano kung nagtatrabaho muna ako sa ibang lugar, tapos pinasakop sa kapitbahay ko ng matagal? Depende yan sa sitwasyon. Pero, kung mapatunayan na wala ka ng partisipasyon sa pagsasaka at iba na ang lubos na nakikinabang sa lupa, maaari itong maging basehan ng disqualification. Naku, paano naman kung ibinenta ko o isinanla ko yung lupa? Emergency lang naman. Delikado yan, Boss Eric! Ang mga lupang ipinagkaloob sa ilalim ng agrarian reform ay may mga limitasyon at mahigpit na patakaran sa pagbebenta, pagsasangla o paglilipat. Ang unauthorized transactions ay maaaring maging dahilan ng forfeiture o pagkawala ng pagiging ARB. Ibig sabihin, hindi pala pwedeng gawing ATM machine ang agrarian reform land? Oo naman! Ang layunin kasi ng programa ay matulungan ang magsasaka na magkaroon ng sariling lupang mapagkukunan ng kabuhayan, hindi para ibenta agad o pabayaan. Madalas din na itanong ng ating mga farmers, pwede ba akong madisqualify kahit matagal na sa akin ang lupa? Oo, kung mapapatunayang may paglabag sa mga obligasyon bilang ARB. Kaya mahalagang patuloy na alagaan at pagyamanin ang lupang ipinagkaloob. Paano kung may nagsumbong lang dahil may personal na galit sa akin? Hindi basta-basta nadidisqualify ang isang ARB. Dumadaan pa rin ito sa masusing investigasyon, validation at due process upang masigurong patas ang proseso. Buti naman. Akala ko isang reklamo lang, goodbye lupa na agad. Kaya mga kaagraryo, magandang ugaliin na magtago ng records ng inyong farming activities tulad ng resibo ng farm inputs, records ng pagtatanim, harvest records, at iba pang patunay na kayo mismo ang nagsasaka. Dahil ang lupang pinagkaloob sa ilalim ng reformang agraryo ay hindi lamang pribilehyo. Ito rin ay may kaakibat na pananagutan. Kaya pala, ang mindset dapat ng isang ARB ay hindi lang may lupa na ako, kundi aalagaan ko ang lupa na ipinagkatiwala sa akin. Tama! Kapag responsable ang ARB, mas nagiging matagumpay ang layunin ng reformang agraryo para sa magsasaka at kanilang pamilya. At ngayon, alam mo na, patuloy na alamin ang iyong mga karapatan at responsibilidad bilang benepisyaryo ng reformang agraryo. Para sa karagdagang impormasyon, tumutok lamang sa Reformasyon, kaalaman na may aksyon para sa mas maliwanag na kinabukasan ng bawat magsasaka at ng buong nasyon. Deformasyon, agarang tugon at tamang impormasyon.